Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word and Spirit and Life Ministry live sa YouTube channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word and Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word and Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. So sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word and Spirit and Life Ministry live stream Facebook channel and YouTube channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So good morning din po sa ating pastor sa buong ni Pastor Chupilio Minambo. Good morning po sa ating lahat. So Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Sipokay Pastor sa Pinote at sa Claveria. Aniig kay Pastor Gio Paslam at sa kanyang assistant. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain kay Pastora Perla Catarata, assistant ni Pastor Gio Paslam. At kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Maki. So good morning po. At sa mapagpalang umaga po sa lahat ng mga viewers, subscriber ng The Word and Spirit and Life Ministry live San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po. So tayo po manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning Holy Spirit. We come to you in these days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Thank you, Father God, sa paggamit mo ng aking mga bigo pang magpayag mo ng balita. Nang sila mo makatsunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifle and I think to me that part to me be your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety, I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinagapos kita, pinatalian kita, pinabalik kita sa iyong pinagalingan. You are defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, sa mensahe ng ilangan na yung mga anak na sino mo makatunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. So, ano nga ba yung ating pagbubulay-bulayan? So, sapagkat ang ating pagbubulay-bulayan ay pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Meditating on God's Word dahil hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, mula sa salita na nagmumula sa hilingan ng Diyos. So, kaya yung ating pag-uusapan ay ang salita ng Diyos. So, sa isang maingay na nakakanggambalang mundo, paano ka nananatiling matatag, matalino at puno ng buhay? So, kaya nga, ang sekreto ay simple lamang, ngunit makapangyarihan. Ito yung pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Kaya nga't mahalaga na tayo nagninilay-nilay. Kung ano ang iyong pinagninilay-nilayan, humuhubog kung sino ka. So kaya nga, ito yung ano ang pinag-iisipan mo araw-araw? Ang mga pangako ng Diyos o ang iyong mga problema? So kaya nga, sinasabi sa banal na kasulatan, mahalaga na kung alam natin ang salita ng Diyos, hindi na tayo mag-iisip sa mga problema or hindi na natin iisipin yung mga problema sa araw-araw. Ngunit ang pangako ng Diyos ang lagi nating pagninilay-nilayan. Dapat lagi nating pinag-iisipan ang mga pangako ng Diyos. Dahil sinasabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in
it day and night, that you may be observed to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. You will have good success. So, ibig sabihin, mas mahalaga na lagi nating pagninilay-nilayan ang salita ng Diyos sapagkat ito yung pangako ng Diyos na binibigay sa bawat isa sa atin na kapag tayo nagninilay-nilay, nagbubulay-bulay ng magandang balita, ang lahat ng ating gagawin ay giginhawa. Lahat ng gagawin natin magiging maunlad, masagana, lahat ng lakad natin. At lahat ng gawa natin ay magtatagumpay tayo. Kaya nga mahalaga na sinasabi, una dapat nating gawin na meditation fills your mind with God's truth. So ito yung una dahil pinupuno ng pagninilay ang ating isipan ng katotohanan ng Diyos. Nagiging ikaw ay patuloy na mag-isip. So kaya nga't mahalaga na salita lang ng Diyos ang ating pinagninilay-nilayan. Sapagkat, sinasabi nga niya sa banal na kasulatan, sa Psalm 1 verse 2, but his delight in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. So dapat ito lamang ang ating laging pinag-iisipan, pinagbubulay-bulayan, araw at gabi, ang salita ng Diyos. Sapagkat bilang bagong nilalang, sabi ng Panginoon, mabubuhay lamang tayo sa katuwiran. So ano ang pamumuhay na mayroon ng isang tao kung hindi siya nagninilay-nilay ng salita ng Diyos? So kaya nga't ito'y sinasabi na salita ng Panginoon na ang pag-iisip na pinagpalang tao isang hindi sumusunod sa mga paraan ng mundo, kundi ito yung pamamaraan ng makadiyos tulad ng sinasabi na nakakatagpo tayo ng kasayahan, kagalakan sa salita ng Diyos, na ito yung kautusan ng Panginoon ay malawak, tumutukoy sa mga turo at tagubilin ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay talagang priority natin ang salita ng Diyos, lahat ng gawain sa simbahan ay ating ginagampanan. Magninilay-nilay tayo araw-araw sa ating tahanan at ginagawa natin yung mga gawain sa simbahan. Dahil ang ibig sabihin ng pagnilay-nilay araw at gabi ay patuloy na pinagninilayan at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi lamang paminsan-minsan. Hindi lamang kung kailan lang may gusto or kailan lang may oras ka. Kailangan committed tayo. Hindi paminsan-minsan, kundi bilang isang regular na ginagawa natin sa ating buhay. Ito ay nagsasalita tungkol sa isang pusong patuloy na bumabaling sa Diyos lamang at tinuhubog ang kanyang katotohanan. So kaya nga sinasabi pa niya sa Psalm 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. So, ibig sabihin, para tayong punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta, anuman ang kanyang gagawin ay giginhawa, sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Kapag tayo'y laging nagninilay-nilay, bibigyan natin ng panahon ang salita ng Panginoon. Kaya't ipinangako niya sa bawat isa sa atin na ito'y yung mga taong pinagpala bilang isang malakas,
bilang isang mabunga at namumulaklak na puno. Malalim ang ugat at patuloy na pinapakain. Tulad natin na patuloy tayong pinapakain ng salita ng Diyos. Ang pagtatanim sa tabi ng mga ilog ng tubig ay sumasagisag ng patuloy na pag-access sa espiritual na buhay at lakas sa pamamagitan lamang ng salita at presensya ng Diyos. So kaya nga ito yung mensahe na nagbubunga ng kanyang bunga sa kanyang pagkapanahunan ay tumutukoy sa isang buhay na nagbubunga ng makadiyos na katangian at nagbubunga ng tamang panahon. So kaya nga ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Ito'y nagpapakita ng matibay sa sigla kahit nasa kahirapan. So kahit nasa kahirapan, kahit nasa kabila ng mga pagsubok, nananatili kang kumakapit sa salita ng Diyos. Nananatili kang binibigyan mo ng kahalagahan ang mga gawain ng Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi, anumang kanyang gawin ay uunlad na sumasalamin na ang pabor ng Diyos ay sa isang buhay na nakaayon lamang sa kanyang kalooban. Kaya nga tulad ni David, si David laging nagninilay-nilay sa batas ng Diyos. Nagiging malakas siya laban sa labanan at matalino bilang isang hari. So ang salita lamang ang nagpapalakas, ang salita ng Diyos lamang ang nagpapagaling, ang salita lamang ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. So kaya nga, ano pa ang tinuturo? Meditating on God's Word, meditating transform your heart. So ang binabago ng pagninilay-nilay ng salita ng Diyos ang ating mga puso. So kaya nga ang pagbuni-muni ay hindi lamang pagbabasa. Ito ay nagbababad sa salita ng Diyos. Dapat ibabad natin ang ating sarili sa pagbabasa ng salita ng Diyos at i-acknowledge natin ang banal na espiritu hanggang sa ito ay magbago sa loob, mula sa loob palabas. So kaya nga sinasabi niya sa Romans 12 verse 2, and do not conform to this pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be prove what is good and acceptable and perfect will of God. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na tumatawag sa bawat mananampalataya na labanan ang pagiging hugis ng mga halaga, gawi at panggigipit ng mundo sa ating paligid. Salit tayo ay dapat magbago, ganap na pagbabago mula sa loob palabas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita, pagpayag sa Diyos na baguhin ang ating isipan. So paano mababago ang isang tao kung tuwing linggo lang nagsasamba, tuwing linggo lang nagkakikinig, tuwing linggo lang pumupunta sa simbahan? So kaya nga ito yung dapat na lahat ng gawain para sa Panginoon ay priority natin kaysa mga makamundong ginagawa ng sanlibutan. Dahil ang pangako niya kapag priority natin siya na ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya lang ang tao, nasa tao ang pagpili. Kaya kung nasa pagpili mo na priority mo ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, ang iyong pamilya, defeated ang isang tao. Talo ang isang tao kapag ganyan ang kanyang pagpili. Walang kasiyahan, walang tagumpay. So kaya nga ito yung pagpapanibago ng isip ay nangyayari sa pamamagitan lamang ng banal na kasulatan, panalangin at pagsamba, paggawa sa mga gawain ng komunidad sa simbahan, at pagsuko sa banal na espiritu. Habang nagbabago ang ating isip, pag-iisip upang umayon sa katotohanan ng Diyos, gayon din ang ating buhay. So, ang resulta, magsisimula kang malinaw na maunawaan at isabuhay
ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Mary of our Lord Jesus Christ, Mother of our Lord Jesus Christ, iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinag-isipan ang mga ito sa kanyang puso. Kaya't mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 19, "But Mary kept all these things and pondered them in her heart." So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na ang pagiging alalahanin at mapanimdim na Maria matapos makasaksihan ang kamanghamanghang mga pangyayari sa paligid ng pagkapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo kasama na ang pagdalaw ng mga anghel at ang mga anunsyo ng anghel. Hindi nagmamadaling magsalita o kumilos si Maria. Sa halip, pinahahalagahan niya ang mga sandaling ito at pinag-isipang mabuti ang mga ito. So kaya nga't ito'y ipinapakita nito sa atin ang halaga ng tahimik na pagmuni-muni, lalo na kapag ang Diyos ay gumagawa sa mga paraan na hindi natin lubos na nauunawaan. So ang halimbawa ni Maria ay naghihikayat sa atin na maglaan ng panahon upang pagnilayan ang mga galaw ng Diyos sa ating buhay. Pinangahawakan ng kanyang mga pangako at mga gawaing malapit sa ating mga puso. So kaya nga, ito yung sinasabi na siya ay nagnilay-nilay at nanatili sa habag sa plano ng Diyos. So yan yung mahalaga na tayo nananatili lamang sa Panginoon, sa Kanyang salita. Na dapat nakikinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Dahil ito yung mahalaga. Ito ang pinakamahalagang layunin ng tao sa Diyos na dapat makinig ng salita ng Panginoon. So kaya nga't mahalaga na tayo ay laging nagninilay-nilay ng magandang balita. So kaya nga't sinasabi sa banal na kasulatan, ito pa ang tinuturo sa banal na kasulatan, meditation equips you for battle. Ibig sabihin, kinakasangkapan ka ng pagnilay-nilay para sa labanan. Kaya nga kapag dumating ang tukso o takot, isa ang pusong puno ng salita ng Diyos ang mananalo sa laban. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo, mababasa natin yan sa Mateo 4 verse 4, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but in every words that proceed out of the mouth of God." So, ibig sabihin, hindi lamang nasusulat na sabi ng Panginoong Jesucristo, ngunit sumagot siya at sinabi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, ngunit tayo nabubuhay sa pagninilay-nilay ng magandang balita. So, kaya nga't mahalaga na tayo ay nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung ating dapat ginagawa. Dahil kapag gusto natin na tayo magtagumpay sa sanlibutan, gusto natin na mapalad tayo, gusto natin na tayo ay lahat ng ating mga gusto ay matupad sa atin, kailangan natin na lagi tayong nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. So kung gusto natin na magiging healthy, walang sakit, walang kahirapan, kailangan natin na lagi tayong makinig ng salita ng Diyos dahil ito yung nagbibigay ng lakas upang tayo magtagumpay sa labanan. Tulad ng Panginoon Jesucristo na siya nagtagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung kanyang sandata na sinasabi niya, it is written. So, ibig sabihin, nasusulat. Bilang tugon, sinabi ng Panginoong Jesucristo, tugon niya sa mga tukso ni Satanas sa ilang
na hinimok siya ng dyablo na gawing tinapay ang mga bato pagkatapos na 40 araw na pag-aayon niyo. Ngunit sinasabi ng Panginoon Kristo na nagpapakita ng espiritual na pagkain mula lamang sa salita ng Diyos ay mas mahalaga kaysa physical na pagkain. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos mas mahalaga kaysa yung hanap buhay, kaysa yung pamilya, kaysa yung trabaho, kaysa yung mga mahal sa buhay. So, mas mahalaga ang gawain sa paglilingkod sa Panginoon kaysa yung mga hanap buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, dahil kung gusto mo ng talagang umasenso, kailangan na lagi kang may panahon sa salita ng Diyos. Kung gusto mo talaga na magtupad ang lahat ng mga gusto ng iyong puso, kailangan may panahon ka sa salita ng Diyos. Dahil ito yung mas mahalaga kaysa mga anuman dito sa sanlibutan, ang salita ng Diyos. Dahil ito, sa kabila ng mga pagsubok, ang salita ng Diyos ang ating sandata na walang damage, walang bayad, walang mawawala sa atin. Kapag ang sandata natin ay salita ng Diyos. Ngunit kapag ang sandata mo ay yung trabaho mo, ang yung negosyo mo, ang yung relasyon mo, mawawala yan. 100%. Kaya nga, ang tunay na buhay, ang tunay na kabuhayan ay nagmumula hindi lamang sa ating kinakain, kundi patuloy na nagbibigay buhay na katotohanan sa salita ng Diyos na ito ay isang tawag na umasa lamang tayo sa banal na kasulatan araw-araw, lalong-lalo na sa mga oras ng mga hamon, mga tukso, mga pagsubok, mga kahirapan, mga sakit, mga problema. So, ang salita ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Kaya lang nasa atin ang pagpili. Hindi tayo ginawang robot. Pero kung salita ng Diyos ang inyong pagninilay-nilayan, 100%, tinalo niya sa Satanas sa pamamagitan ng banal na kasulatan na kanyang pinagninilay-nilayan. So anuman ang mga paghamon ni Satanas, sakit man yan, problema man yan, relasyon man yan, sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ating pinagninilay-nilayan araw at gabi, tayo magtatagumpay sa lahat ng mga hamon na nararanasan ng sanlibutan. Kaya nga, tulad ng Panginoon Kristo, nung siya'y tuksohin ni Satanas, sinagot niya ang bawat pag-atake gamit lamang ang salita ng Diyos. Kaya ikaw, ako, tayong lahat na gamit ang salita ng Diyos, tayong lahat ay magtatagumpay laban sa tukso, laban sa mga sakit, laban sa mga panganib, laban sa mga kahirapan. So kaya nga mahalaga ang meditation ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. Kaya nga kung gusto natin na tayo magtagumpay, ang pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, pang-apat, ito yung humahantong sa kaunlaran at kabutihan, tagumpay, at walang sakit, walang mahirap, walang problematic. So kaya nga, ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay natupad sa ating tungkulin at pamumuhay ng mabunga ang makapangyarihang buhay na ang Diyos lamang ang magbibigay ng tunay na tagumpay, tunay na kasaganan, tunay na kaligayahan, tunay na pagpapala, tunay na kalakasan, tunay na super blessed. So yan lamang ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin. Kaya kung gusto natin na gagawin natin ang lahat ng inuutos ng Diyos, ang pangako niya sa atin, gagawin tayong maging masagana, maging matagumpay,
maging hayahay, walang sakit. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya lang, dahil sa ating pagpili, tayo ang nagdidesisyon. Kung ano ang ating pinili, yan ang magiging tadhana ng Diyos para sa iyo. So kaya nga kung pinili mo ang iyong career kaysa salita ng Panginoon, yung career na yan ay may katapusan yan. Kaya nga mahalaga na piliin natin na tayo maglingkod, magsamba, at may panahon tayo sa mga gawain ng Panginoon. Hindi lamang tuwing Sabado or tuwing Linggo ang gawain ng Panginoon. Kaya nga ang gawain ng simbahan. Kaya nga ito yung sinasabi na kung gusto natin maging matagumpay sa buhay, gawin natin ang salita ng Diyos na sundin natin ang bawat kanyang pamamaraan. Dahil ang pangako niya, gagawin niyang maging masagana ang lahat ng ating gagawin at tayo magtatagumpay sa lahat ng ating mga lakad. Tulad na lamang ni Joshua, sa kanyang naranasan ni Joshua, hinarap ang napakalaking hamon sa pamumuno. Ngunit sa pamamagitan ng pagnilay-nilay sa mga pangako ng Diyos, matagumpay niyang pinamumunuan ang Israel patungo sa lupang pangako. Kaya nga, kung tayo patuloy na nagnilay-nilay ng salita ng Diyos, magiging matagumpay ka. Magiging masagana ka dahil hindi lamang lahat ng aspeto ng buhay natin ang gusto ng Panginoon ay kabutihan. Kaya lang nasa atin ang pagpili. Kaya kung gusto natin na walang sakit, magnilay-nilay ka ng salita ng Diyos. Kung gusto mo na wala kang problema, magnilay-nilay ka ng salita ng Panginoon. Kaya kung gusto mo na lagi kang maganda, magnilay-nilay ka ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo na lagi kang healthy, magnilay-nilay ka ng salita ng Diyos. Ito lamang ang pangako ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin na hayahay ang buhay, salita ng Diyos ang ating pagninilay-nilayan. So ano ba ang pinagninilay-nilayan ng tao? Problema? Ano ba ang pinagninilay-nilayan ng tao? Ang kanyang relasyon, boyfriend, girlfriend? Ano bang pinagninilay-nilayan ng mga tao? Kanyang career? Ano bang pinagninilay-nilayan ng tao? Ang walang masaing? So kaya nga, kung salita ng Diyos ang ating pagninilay-nilayan, magiging matagumpay tayo sa lahat ng ating lakad. Sa lahat. Lahat. Complete ang redemption ng Panginoon sa atin. Kaya ang gusto niya, mamuhay tayo sa kanyang salita. So paano ka mamumuhay sa salita ng Diyos kung tuwing Sabado or tuwing Linggo ka lang nagninilay-nilay ng salita ng Diyos? At pagdating ng Monday to Saturday ay wala ka ng panahon sa salita ng Panginoon. Kaya nga 24 hours a day tayo. Kung tayo ay faithful sa Panginoon, so at least 3 hours a day na binibigyan natin ng time ang Panginoon para sa pagnilay-nilay, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos at pananalangin para tayo magtagumpay. Kaya nga, ang gawain sa simbahan ay 2 oras lang ang pinakamatagal. Pero bakit yung iba nalilate pa? Yung iba hindi pa nagsisimba. Ang gawain ng pagbabible study, 1 oras lang, pero yung iba, hindi pa nagagampanan. Ang gawain sa prayer meeting, 1 oras lang, pero hindi pa nagagampanan. So, tapos mag-expect ang tao na lahat ng gusto niya ay makakamtan niya. So, nasa atin ang mga desisyon kung bakit nasa tadhana ka ngayon. Nasa bawat tao ang desisyon. Kaya kung gusto natin na lahat ng lakad natin ay tayo magtagumpay, maging masagana, maging walang sakit,
tayo'y dapat may panahon sa pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. So kaya nga, ano ang iyong isip ay isang hardin o kung ano ang iyong itinanim. Dito sa pamamagitan ng pagmuni-muni, tayo ay lalago. So kaya kapag tayo nag-iisip ng salita ng Diyos, ito yung itinatanim natin sa ating mga isipan. So kung ito ang ating tinatanim, ang ating isipan ng salita ng Diyos, tayo'y lalago. So kung salita ng problema ang itinatanim mo sa iyong isipan, magulo ang buhay. Walang kapayapaan, puro pangamba, puro takot. So kaya nga, kapag punan ito ng salita ng Diyos, ang ating mga isipan, at mabubuhay tayo ng may lakas, karunungan at kagalakan na nagmumula lamang sa salita ng Panginoon. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos na lagi nating ninilay-nilayan. So kaya nga, ang salita ng Diyos, dapat tayo naglalaan tayo ng oras para sa pagnilay-nilay. Hindi basta basahin ang salita ng Diyos. Kailangan natin na isabuhay, i-memorize ang salita ng Diyos, isabuhay sa pamamagitan ng ating kilos, pag-iisip, at mga pananalita. So, ang gawain ng Panginoon para sa atin na dapat gawin natin, dapat salitain natin ang salita ng Diyos, lagi nating isipin ang salita ng Diyos, at lagi nating isabuhay ang salita ng Diyos. So, yan yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Lahat ng sinasabi natin dapat nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Lahat ng pinag-iisip natin dapat salita ng Diyos lamang. At lahat ng kinikilos natin dapat salita lamang ng Diyos ang ating ikinikilos. Sapagkat dapat kapag ito'y ating laging iniisip, ibig sabihin ang banal na kasulatan, lagi nating sinasalita ang ating mga laban or ating mga pangarap. So kung salita ng Diyos ang ating laging sinasabi, ibig sabihin puro positive ang lumalabas na salita na nagmumula laban sa ating mga bibig. Laging positive. Dahil salita ng Diyos ang ating sinasalita. So kaya nga, dapat lagi tayong sabihin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Speak word of God. Word of life. Ibig sabihin, buhay na salita ang binibigkas natin. Lagi-lagi. Kaya sinasabi niya sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. So dapat lagi nating itinatago sa ating mga puso ang salita ng Diyos upang hindi tayo magkasala laban sa Diyos. So ano ang ating sandata kung hindi natin iniingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso? So kaya nga, ito'y naghahayag na isang malalim na pangako sa pagsasaloob ng salita ng Diyos, na itago ang salita ng Diyos sa ating mga puso na nangangahulugan na pahalagahan ito sa ating puso. Ibig sabihin, lagi nating pinagninilayan sa uluhin natin. So kung sinasaulo natin ang salita ng Diyos, lagi natin itong masasabi. So kung wala tayong alam na salita ng Diyos, ano ang sasabihin natin? Kaya nga, sabi ng Panginoon, lagi nating sasabihin ang kanyang salita. Lagi nating isipin ang kanyang salita. So ano ang iisipin mong salita kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kung wala kang natatandaan, wala kang nasasaulo, wala kang pinagninilay-nilayan.
So kaya nga isaulo, palagahan ito ang salita ng Diyos isaulo para masabi mo ang salita, para maisip mo ang salita. 'Di ba ang iba? Kapag mayroong minamahal sa sanlibutan, kapag may salita na halimbawa may salita siyang sinabi, lagi mong inaalala ang kanyang salita. Kapag lagi mong inaalala ang kanyang salita, lagi mo siyang nababanggit ang kanyang mensahe. Kapag lagi mong nababanggit ang kanyang salita, lagi mong iniisip ang kanyang salita. Kapag lagi mong iniisip ang kanyang salita, isinasabuhay mo na ang kanyang salita. So, ganun din ang salita ng Diyos. Kapag lagi nating pinagninilay-nilayan ang salita niya, lagi nating masasabi, lagi nating maiisip, at lagi nating maisasabuhay. So, kaya nga mahalaga, ang salita ng Diyos, ang ating pinagninilay-nilayan, hindi yung problema. Hindi yung salita ng tao ang pagninilay-nilayan, hindi salita ng boyfriend, o hindi salita ng doktor ang pagninilay-nilayan. So dahil kapag salita ng tao, may damage, may kapalit. Sa lahat ng salita ng tao ay may kapalit. So kapag nakuha na niya ang salita na dapat niyang malaman sa'yo, mawawala na yan. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat mananatili ito. Mananatili sa atin ang pagnilay-nilay nito hanggang sa hubugin nito ang ating mga iniisip, desisyon at mga hangarin, ang salita ng Diyos. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa atin upang labanan ang kasalanan. Kapag napuno ng katotohanan ng salita ng Diyos ang ating mga puso, pinalalakas tayo nito na lumakad sa pagsunod at manatiling nakaayon lamang sa kalooban ng Diyos. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat hindi tayo makakaayon sa kalooban ng Diyos kung wala tayong salitang napapakinggan, kung wala tayong salitang naiisip, at kung wala tayong salitang isinasabuhay. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng kaligayahan, nagbibigay ng katotohanan upang tayo'y mapalaya sa kahirapan, upang tayo mapalaya sa mga sakit, upang mapalaya sa mga problema, mga lahat ng mga hamon sa buhay, mapalaya tayo upang tayo magtagumpay, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kasaganaan ng ating buhay. Amen. Praise the Lord. So kaya nga kung nais natin na tayo ay laging magtatagumpay, ito lamang ang tanging paraan na tayo ay pasakop sa pamamahala ng Panginoon. Siya ang ating tagapamahala ng ating buhay upang tayo laging mag-meditate ng kanyang salita, mapasailalim tayo ng kanyang pamamahala. Siya ang Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod sa kanyang mga tagubilin, sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin. Sundan natin ang kanyang panalangin ito. Repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan po ang pintuan ng aking buhay at inangyayang kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwan hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya kung ginawa po natin ito, maniwala po tayo na tayo ay lagi tayong magninilay-nilay ng salita ng Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon.
Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng tinuturuan mo kami laging magninay-nilay ng iyong salita na hinahayaan mong hubugin ang aming kami ng iyong katotohanan sa aming mga iniisip, ginagabayan mo ang aming mga kilos at nire-renew mo ang aming mga puso habang gumugugol kami sa bawat gumugugol kami ng iyong oras sa iyong mga salita. Salamat Ama na lagi kaming lumalago sa karunungan sa pamamagitan ng binibigay mong karunungan, lakas, at pagmamahal para sa bawat salita na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sa bawat salita na ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagnilay-nilay ng iyong salita. Punong-puno kami ng biyaya, punong-puno kami ng tagumpay, punong-puno kami ng kaligtasan, punong-puno kami ng pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagpapatawad mula sa iyo. Thank you, Father God, na wala kaming pagkukulang sa mga biyaya sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world. Thank you, Father God, na walang pagkukulang sa mga pagpapala spiritual, physical, financial na pagpapala at emotional na pagpapala. At salamat, Ama, sa mga taong namumuno sa pamahalaan. Thank you, Father God, na ang mga taong gumagawa ng against your words ay mawala sa pamamahala sa gobyerno at mawala yung mga taong gumagawa ng anomalya sa government. Thank you, Father God, na mabunyag or walang matatago sa iyo, Panginoon, sa mga gumagawa ng masama. Thank you, Father God, na mabunyag ang kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na yung mga namamahala sa gobyerno. Thank you, Father God, na ang mananalo lamang ay yung sumusunod sa iyong kalooban. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ama, sa paggagabay mo sa mga taong mamumuno sa pamahalaan, Panginoon. Thank you, Father God, sa divine protection sa lahat ng iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa gawain mo sa The Word of Spirit and Life Ministry. Thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng million souls I'm willing to train and to make a disciple, Father God. Thank you, Father God, sa pamamagitan ng iyong salita, ang lahat ng mga tao na sumasampalataya sa iyo ay gumaling. Complete healing ang natanggap ng bawat isa. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Pray ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. Good morning and God bless po ng ating lahat. Sa mapagpalang umaga po sa lahat ng mga viewers and subscribers. Bye.